Hello guys, welcome back sa Freelance Buddy channel. Today, pag-uusapan natin another set of freelance jobs for students. Ito ay part-time. Usually, need lang ng cellphone. Pero ideally, meron kayong laptop. Pero if meron kayong phone, okay na yon. Wala palang beginners na gustong mag-try sa freelance world. So please like, comment, and subscribe to support my channel. I really appreciate it guys. So simulan na natin. So number one is UGC creator. Ito sila yung mga, for example, marami kang nakikitang ads, 'di ba, sa Facebook. So yung mga company, hindi na yan sila nag-hire ng mga content creators, ng mga models, mga UGC creators lang talaga hinahire nila. So dito, hindi mo kailangang mag-alala, hindi mo talaga siya kailangan ng experience kasi ang mga hinahanap ng mga company dito ay yung parang authentic user experience. For example, ang mga video kasi na kailangan nila is for example like unboxing video, mga how-to video, mga demo video, mga lifestyle video. So hindi kailangan na like super experience ka. If student ka or like beginner ka pa lang, I think ma-experience ka na sa pag-order online. Tapos mag-unboxing yung mga ganon, yung parang feeling influencer ka mag-post sa Facebook. Ito usually need authentic videos. Ang kailangan mo dito is need mo ng at least gumawa ka ng example. Hindi mo na kailangan ng gumawa ka ng kung anong meron ka sa bahay. For example, meron kang ginagamit na skincare. Pwede ka gumawa ng like review. Kasi usually, for example, yung mga platforms kasi na nag-hire ng mga UGC creators, is need nila ng merong sample. For example, need mo ng sample na meron kang unboxing video, meron kang sample na review video, how-to video, kasi importante 'to sa brands. Bakit? Nakikita nila one yung mukha mo kasi need nila ng meron silang demographic na hinahanap. For example, ang hinahanap lang nila is 18 to 25 years old or let's say older yung hinahanap nila. So need nila talaga ng maraming sample at need nilang makita yung paano ka magsalita or yung for example yung katawan mo kasi for example kung ang ipo-promote mo ay parang fitness related or mga pa-sexy-sexy, need din nila na makita kung like yung appearance mo. So need mo gumawa ng sample sa mga possible na hihingin sa'yo ng brands, which is yung unboxing, yung mga how-to, yung mga demo, yung mga lifestyle shots. So yun usually hinihingi. So wag kang mag-alala if student ka pa lang kasi merong market talaga ang student. So ikaw 'di ba meron kang binibili sa Watson. So ikaw mismo 'di ba as a student meron kang mga binibili na product. So meron ka talagang market. Dito sa Philippines medyo hindi pa um organized masyado yung pag-hire ng mga UGC creators kasi sa US platforms na like super active na mag-hire ng mga UGC creators. If familiar kayo ng Upwork or online jobs, 'di ba, doon kayo makakita ng freelancing gigs. Meron ding mga platforms na nagki-cater specifically for UGC creators lang, UGC at saka content creators. For example, sa platform na 'yon, tapos makikita mo sobrang daming ang tawag dun is mga campaigns na pwede kang mag-apply. For example, campaign ng like Everbelena or campaign ng Nivea. So, pwede kang mag-apply dun as a creator. Pero dito sa Pinas, hindi pa kasi ako sure. Ang mare-recommend ko muna na platform is Fiverr. Merong platform na like experienced ako, Insense, pero hindi sila nagha-hire ng sa Philippines. Sa Insense, meron kasi akong experience dun na nag-hire ako ng mga creator. So, super active nung platform na yun. Pero unfortunately, hindi pa sila nagki-cater sa Philippine market. So, in the future, baka ma-active na sila sa Philippines, insense.com. So, pero for now, pwede kayong mag-try mag-sign up sa Fiverr. Fiverr.com, ililink ko na lang yan somewhere down below. So ang pay range dito is depende. For example, marami kasing brands need lang nila ng super short video. So nasa inyo na yun. So, pwede kang mag-start ng 1,000 pesos for a very short video. Pero depende na ay kung ang kailangan nila sa'yo ay mga 1 minute video, pwede mo nang taasan yung rate mo. So pwede ka na mag 3,000, mag 5,000, depende sa hihingin nila. And don't forget guys na um, marami kasi dito, merong brands na meron talaga silang like strict contract.
So, basahin niyo na lang. So, ano yung legality, like for example, kung puwede ba nilang gamitin 'tong video na 'to kung saan-saan, kung forever ba nilang magagamit yung video mo. So, puwede kayong magtanong. So, then basahin niyo din yung contract if bibigyan kayo ng contract. Usually kung sa Fiverr kayo mase-set niyo yun, makokontrol niyo yun. So, 'pag mag-sign up kasi kayo, like for example, mag-sign up kayo as a UGC creator, meron dong for example, magse-set kayo ng contract rights. So, for example, 'pag submit niyo ng video, starting that day, if nag-set kayo ng 3 months usage rights, so hindi na puwede gamitin ng brand yung video mo after 3 months. So, better be sure na lang puwede niyong hindi ako puwedeng magbigay ng legal advice kasi hindi naman ako lawyer. Mag-research na lang kayo. Pero yun siya, maraming UGC creators sa Fiverr. Tapos, wag lang kayo ma-intimidate kasi meron talagang market yung sa ang merong market dito sa Philippines. So, merong mga Filipino brands, 'di ba? Tas ang malakas like yung Watson sa'tin, yung mga products sa Watson. Ayun nga, yung pay range ay like 1,000 to 5,000 depende sa complexity ng video, sa usage rights. As a beginner, puwede kang mag-charge ng gano'ng range. If mas experience ka na, puwede ka na makipag-negotiate. And another thing, by the way, is ang mindset mo dito is maging long-term partner ka ng brands. Bakit? Kasi itong mga brands na 'to ay paulit-ulit na nagha-hire ng creators. Ulit-ulit talaga, marami silang kailangang videos. So yun yung mindset. Puwede rin kayong mag-try mag-offer ng mga package rates, mga gano'n. Pero 'wag niyo muna i-overwhelm. So try niyo lang muna say one video. Tapos next time puwede kayong makikipag-negotiate sa brands na mag-package kayo ng 3 videos so yung gano'n. So number 2 is yung researcher, particularly product at social media researcher. Mag-start tayo sa product researcher. So itong product researcher ay super popular sa mga e-commerce brands, lalo na mga bigger brands or mga, ah, company na nagsa-start pa lang. Kasi ito sila yung ikaw yung pinapa-research mga possible products na ilo-launch nila usually like sa Amazon or sa Shopify. So, wag ka munang matakot kasi merong tools, meron ng SOP. So, hindi talaga need na maging expert ka. Meron na kasi yan silang mga merong process at dito ang usually tedious yung process kasi marami ka talagang ire-research na product. So, pero don't worry, meron na yang tools. So, tools talaga number 1 kasi need ng data, 'di ba, to support na maganda 'tong product na 'to. So, marami kang, ang gagawa ka ng Excel file usually or depende sa ginagamit na tool ng client mo. Sobrang malaking database ang gagawin mo dito, like may in-depth research ka per product. Like yung seasonality, yung competitor, yung pricing, yung packaging. In-depth research need 'to ng parang need talaga 'to ng oras at dito willing sila mag-hire ng beginners kasi ite-train lang kayo sa steps at ite-train kayo sa tools. So, hindi 'to kailangan ng strategy niyo kasi meron na silang strategy at parang ire-repeat niyo lang yon over and over para makakuha kayo ng mga winning product. So, yun siya, product researcher for e-commerce. Then another thing na researcher naman is yung sa social media research. Ang ito is super, needed 'to sa mga agencies, social media agencies. Kasi for example, yung mga malalaking agency 'pag meron silang bagong client, 'di ba yung mga agency marami silang client tapos for example, if meron silang bagong client, ang isa sa mga first step nila ay yung pag-research. Dito is meron din kayong malaking database na let's say, merong, organic skincare yung bagong client ng company niyo, yung social media agency niyo. So, isa sa mga gagawin mo dito is magre-research ka ng mga competitors nila, ano yung mga winning TikToks nila, mga winning reels. So ikaw yung magre-research kung ano ba yung mga winning social media post nila. Ino-note mo dun for example anong klaseng video, ano ba yung hook, ano ba yung hashtag, so gaano katagal yung video. So meron kang database nun, gagawa ka ng database tapos sobrang repetitive nito. So meron lang din silang SOP tapos ikaw
need mo talaga mag-compile. So, usually marami kang iko-compile talaga na videos for inspiration. Kasi usually yung mga, brands ay parang need talaga nila ng inspiration. Hindi yan sila nagke-create from scratch. Yung mga company is need nila ng inspiration ng mga videos na nag-work na. Hindi nila i-re-reinvent yung wheel. So, need nila ng sobrang daming inspiration at alam naman natin yung social media, sobrang daming content ang kailangan. So, yun, sobrang daming research ang gagawin mo So, again, yung starting rate. So, depende talaga 'to. So, kung super newbie, kung hourly rate tayo is mga $3 to $6 an hour. Tas kung fixed rate naman kayo, kung super newbie pa lang kayo like student, nasa siguro sa 500 per month. Pero iklaro niyo lang yung workload lalo na sa social media research kasi baka for example, yung contract niyo is like sa lahat ng platforms, medyo unfair na naman kung $600 tapos sa lahat ng platforms ikaw na yung magre-research. Pero ikaw na bahala mag-negotiate at iklaro yung scope of work mo. So yun. Number 3, pang-last natin is yung moderator. If familiar kayo sa movie ni Dean na Deleter, isa sa mga work nito is yung magmo-moderate ka ng yung mga disturbing content, yung mga malalaswang content. So, isa yun sa mga work mo. Tapos hindi lang 'to limited naman dito kasi, need din itong work na 'to sa mga needed ito ng mga work na 'to yung mga creator na nagla-live, yung mga need 'to ng mga creators kasi if na-notice niyo, like for example, may nagla-live, merong mga usually like may mga bastos na comments or gano'n. Isa din 'to sa possible niyong gawin, yung kayo yung mga magre-remove ng yung mga bots, yung mga troll. So, isa rin yun sa puwede niyong gawin. So, puwede niyo talagang i-try kung your work meron talagang entry level ta's meron na din yung need ng mas experience. Kasi meron ng like for example, for bigger companies meron silang mga compliance na kailangan i-comply. Pero as a beginner, marami kang possible na work din like yung sinabi ko. For example, magwo-work ka sa isang content creator na like heavy content siya, heavy siyang mag-live, heavy siyang mag-post. So, marami yang trolls, marami yang mga hate comments. So, if gusto niya pa ng mga ganitong content, so please comment and subscribe to support my channel. So, thank you guys and see you next video. Bye!